Biyernes na nataon pang araw ng sahod ng marami, sabayan pa ng aksidente ng isang truck, kaya pasakit na naman po ang sobrang traffic. Kamustahin po natin ang sitwasyon ngayon sa lansangan sa pagtutok live ni Rida Reyes. Rida! Yes, Vicky, sa kasagsagan nga ng Rush Hour Friday ngayong araw ay ilang aksidente sa kalsada ang naitala ng MMDA. Kabilang na dyan itong 10-wheeler truck na aming ipapakita sa inyo. Yan yung tumagilid kanina habang bumabiyahe sa panulukan ng Santolan Road at ng Ortigas Avenue northbound lane kaninang mag-aalas 4 ng hapon. 13, Vicky, ang sugatan, kabilang na ang driver na kinilalang si Ernesto Galvez Jr. Dinala ang mga biktima sa San Juan Medical Center para doon ay lapatan ng paunang lunas. Sa ngayon, Vicky, ay patuloy pa ring isinasagawa ang clearing operations para tuluyan ng matanggal itong nakahambalak na truck. At Vicky, matinding trapiko na nga ang idinulot ng aksidente na yan kaninang hapon, sumabay pa ang sweldo day ngayong araw. Sa lagay ng kalsada sa bahaging ito ng EDSA, kaninang tanghali, tila nagbabadya ang mas malalapang trapiko kinahapunan. Pagpasok ng rush hour, halos wala ng galawan ng mga sasakyan. Matraffic nga, medyo nakakainip. Pag December, talaga naman ganun eh. Napupuno yung sasakyan. Ngayon pong papalapit na ang Pasko, mas ina-expect nyo, ano ina-expect nyo sa traffic? Mas sobra? Mas sobra talaga. Minsan, hindi iwasan ko na rin pong EDSA kasi. Ang ganitong daloy ng trapiko, asang mas bibigat pa raw ngayong pagpasok ng Disyembre at habang papalapit ang Pasko. Sa datos ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, karaniwang tumataas ng hanggang 20% ang volume ng mga sasakyang dumadaan sa EDSA tuwing buwan ng Disyembre. Sunod-sunod na ito, and it's the start of the Christmas season, yung last weekend of November. Kaya mag-expect tayo ng volume of traffic. Kaya para matugunan ito, pansamantala munang ipatitigil ang road reblocking projects ngayong Desyembre. Pinaplansya na rin ang ilalagay ng Christmas lanes para makagaan ng trapiko sa EDSA at C5. Magdamagan ding nakabantay ang MMDA Traffic Monitoring Department para tutukan ang lagay ng trapiko sa mga pangunahing kalsada. Yung ating MMDA Traffic Navigator as well as yung ating LEDs ngayon, siguro mas marami na as compared to last year. At yung ating Twitter account. Malaking tulong sa mga merong may smartphones sa dati. Marami ng paraan para malaman nyo kung saan ang best way. Sa puntong ito, Vicky, ay tignan muna natin ang sitwasyon dyan sa bandang Quezon City dito sa may EDSA. Yan yung sa kahabaan ng Ortigas Avenue sa kanto ng White Plains. Itong nasa bandang kaliwa ay yung papunta sa norte. Sa ngayon ay moderate to heavy ang sasakyan. Nag-iiba-iba ang sitwasyon dyan dahil kanina lamang, ilang minuto pa lamang nakalilipas, Vicky, ay nagkaroon na naman ng panibagong aksidente yan. Nagbanggaan ng isang kotse at ang isang SUV. Pero ang magandang balita dyan ay natanggal na sila, kaya nagtutuloy na ang trapiko sa bandang yan. Doon sa kanang bahagi naman ng inyong screen, wala pong galawan kapag doon yan ay southbound lane pa rin nitong EDSA sa may bahagi ng Ortigas, at inaasahan nga ng MMDA na magtutuloy-tuloy pa raw yan ngayong Rush Hour Friday. Kaya naman kanila pong inaabisuhan ng lahat ng mga motorista na kaunting pasensya lamang po, at para naman po sa mga may balak pa rin pong bumiyahe, siguro po ay mas maganda na alamin muna po natin na nasa maayos na kondisyon ang ating mga sasakyan bago po tayo bumiyahe. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Rida Reyes.